Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi, and today pag-uusapan natin ang paparating na NFP, or in other words, the non-farm payroll. Alright, so ngayon mga kanoypi, paparating na nga yung NFP, or in other words, yung jobs market. Hindi lang yung NFP ang aabangan natin, okay? Pull up natin yung Forex Factory para mas madali maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ko. Wait lang. Alright, so what you see here is the Friday, August 7, jobs report. Makikita natin tatlo to. Usually, ganyan talaga yan. Combination yan ng average hourly earnings, which is ito. Yan. Tapos, ang forecast is the same as previous. 0.3%. And they're expecting 0.3% unchanged. Okay? Tapos, NFP, ang forecast ay madadagdagan ng 85,000 jobs compared to previous na 57 lang. Tapos, unemployment rate na wala daw magbabago would remain at 4.2%. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin yung mga yan. Kung anong posibleng mangyari sa dollar, sa gold, at sa stock market. Okay? So, bago ang lahat, intro muna tayo, brah. Sa mga kanoypi natin na hinahanap ako sa Facebook, makikita nyo ako by searching FX Noypi, at sa YouTube and TikTok by searching Forex Noypi. Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Kung nagte-trade ka ng gold forex o kaya mga stock indices, Nasdaq, US 30 or kahit anong US stocks, panoorin mo to, wag mo i-swipe up. Okay, kasi sa video na to pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang NFP, bakit sobrang importante nito, ano ang posibleng scenarios ngayong buwan at paano maaapektuhan ng dollar, gold at stock market. Kaya kung gusto mong maging prepared bago mag-market movement, make sure to watch until the end, okay? Pag-usapan natin yan sa NFP. Ano nga ba ang NFP para sa mga baguhan dyan na ngayon pa lang nakakakita ng ganitong klaseng fundamental video? Ang NFP o ang non-farm payroll ay ang monthly report na inilalabas ng US Bureau of Labor Statistics. Okay? Ang sinusukat nito ay kung ilang bagong trabaho ang nadagdag sa Amerika. Hindi kasama ang agricultural jobs. Okay? Kaya nga siya tinawag na non-farm. Kasi 'di ba pagka sinabing agriculture, nasa farm ka. So kaya siya non-farm. Okay? Simple lang ang ibig sabihin nito mga kanoypi. Kapag maraming bagong trabaho, mas malakas ang ekonomiya. Siyempre, kailangan mo ng maraming trabahador eh. Di mas malakas ang ekonomiya. Mas maraming tao ang kumikita. Yun ang ibig sabihin. At pag maraming tao ang kumikita, mas maraming gumagastos. Kasi may panggastos kayo, may sweldo kayo. Diba? At maaaring tumaas ang inflation pagka ganon. Okay? Kapag naman kaunti lang ang bagong trabaho, ibig sabihin humihina ang ekonomiya at dito nagsisimulang magbago ang expectations ng market tungkol sa Federal Reserve. Okay? Bakit ba importante ito? Manig kayo ha. Hindi lang trabaho ang tinitingnan ng market. Ha? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang magiging reaksyon ng Federal Reserve? Tandaan mo yan. Kapag masyadong malakas ang labor market, pwedeng isipin ng Fed na hindi pa nila kailangan magbaba ng interest rate. Okay? Pero kapag lumalabas na humihina ang employment, mas mataas ang possibility na eventually mag-cut na sila ng rates. Okay? At alam naman natin, kapag nagbabago ang expectation sa interest rates, nagbabago rin ang presyo ng dollar. At higit sa lahat, ang gold. Sa nakikita nyo dyan sa taas, nag-break out na ang gold into its consolidation. Isa na lang ang gusto kong i-test nito, which is itong 4,300 zone. Pag yan nag-break and close pataas, medyo maganda na yung potential niya.
into the upside. Pero at breaking 4,200 for me is enough conviction. Okay? So, bibigyan natin kayo ng 3 possible scenarios para pagdating ng Biyernes, handa ka, marunong ka, alam mo kung anong gagawin. Okay, simulan natin sa scenario number 1. Mas malakas ang jobs report kesa sa expectations. Ibalik natin si Forex Factory para naiintindihan nyo. Ayan. Kita nyo yung forecast. Ayan ang forecast. Kapag mas malakas ang lumabas dito sa actual kesa sa expectations, at hindi ko sinasabing mas malakas na like expected mo 85,000 tapos ang lumabas 85,100 o kaya 86,000 o kaya 87,000. Hindi ganun. We're talking about massive. Kasi the US is like billions of people in there. Right? Or millions of people in there. Yung mga 1,000, 2,000 jobs lang na lumakas. Hindi pa yun extravagant. It's not a surprise. Okay? So, again, pag mas malakas ang jobs report, yung actual kesa sa expectations na katulad ng binigay kong halimbawa kanina. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malakas pa rin ang US economy. Mas kaunti ang chance na mag-rate cut ang Federal Reserve. Okay? Ngayon, ano ang normal na reaction? The normal reaction, usually, not all the time, usually, lumalakas ang dollar or ang DXY. Okay? Tapos, kadalasan, not all the time, kadalasan, yung gold, bumabagsak. Okay? Bakit? Dahil tumataas ang treasury yields at lumalakas ang dollar. Ano nga ba yung treasury yields? Puntahan natin dito na mabilis. Ha? There's the 2-year yield, which is ito, and you have the 10-year yield. Meron pang 30-year yield, but I don't really look at that very often. For the purpose of this video, let's just look at the 2-year yield. Okay, which is the bond market. Okay, ibig sabihin yan, pag lumalakas to, kita mo yung nandyan, to, that's the interest. If you buy the bond market, you get a yield of 4.202% as at the moment of this video. Okay, paano ka makakabili ng bond market? Di bibili ka ng dollar para makabili ka nun, di ba? So if you're from a foreign country, let's say you're from Japan, bibili ka talaga ng dollar. Kaya lumalakas ang dollar. Okay? That's what it is. Ngayon, bakit nga ba nangyayari yun? Katulad ng sabi ko, nagiging attractive yung treasury yield. Right? Kapag mas attractive ang dollar, mas nababawasan ang demand sa ginto or sa gold. Okay? Sa stock market naman, medyo tricky yan dahil ang initial reaction nito pwedeng bumagsak. Especially the technology stocks or the Nasdaq. Dahil kapag mataas ang interest rate, mas naaapektuhan ang valuations ng growth companies. Okay? Halinaw, kung may tanong ka sa mga sinabi kong yon, comment down below lang, sasagutin natin yan. Ang problema sa inyo, hindi ka nagko-comment. Nag-chat-chat kayo sa akin. Comment kayo. Tulungan nyo naman yung channel ko. Joke lang. Okay. Mas mahina na jobs report. Yan naman ang sunod na senaryo natin. Pwedeng madaling sabihin ko lang na the opposite ng sinabi ko kanina, pero hindi ko yung gagawin. No? Pag mas mahina ang jobs report, halimbawa, ang expected mo ay 90,000. Pero ang lumabas, or ito, 85,000. Yan. Expected mo yan, 85,000. Tapos ang lumabas, extravagantly low. Like 30K. O minsan negative pa. Diba? Ano ang iisipin ng market? Humina ang labor market. Ibig sabihin nun, mas tataas ang chance ng future rate cuts. Okay? Anong effect? Pwede kong sabihin, nakabaliktaran lang, pero hindi. Usually, hindi madalas, humihina ang dollar at karaniwan, pero hindi madalas, or hindi all the time, tumataas ang gold. Okay? Sa stocks naman, madalas nagrarally pataas. Bakit? Dahil mas gusto ng market ang possibility ng lower interest rates. Okay? Pero tandaan, kapag sobrang hina rin ng report,
hindi laging positive sa stocks. Bakit? Dahil baka isipin ng market na papasok na ang ekonomiya sa tinatawag nating recession. That's rarely the occasion kasi the market's already very smart. They know when we're about to hit recession or destabilization of the economy. So, madalang mangyari yun. Okay? Kaya hindi ang automatic na pag weak ang NFP equals bullish stocks. Importante pa rin ang konteksto. Okay? Ngayon, let's go to scenario number 3. Kapag SACS lang ang report. Pag sakto lang, no? Ito yung tinatawag ng marami na Goldilocks scenario. Okay? Hindi sobrang init, hindi rin sobrang hina. Just enough. Yun talagang tumpak yung analyst ng ng market. Meaning yung kung sino man yung team na bumuo nitong 85,000 na to, tama sila. O tama ako, yung forecast ko sa 85K. Yung ganon. Kung ganon ang nangyari. Kapag nangyari yun, usually relax lang ang market. Hindi kailangan maging aggressive ng Federal Reserve, hindi rin kailangan magpanic ng investors. Ito ang senaryo na madalas gustong makita ng equity market. Tinatawag. Okay? Kasi chill lang sila. Relax lang. Okay? So yan. Walang nangyayari diyan. So yung mga taong machine gun traders, yung mga nagba-buy stop, sell stop. Alam nyo na, base sa context ng sinasabi ko, that's what they do to gamble in the markets. Kasi pwede ka naman talaga magsugal dito eh. Hindi mo kailangan mag-download ng mga Casino Plus, hindi mo kailangan pumunta sa Resorts World or kahit saan. Pwede ka rin magsugal dito. Ganun nga lang ang gagawin mo. Okay, magbabayad ka lang ng swaps, ng spread, etc. etc. Do I recommend it? Absolutely not. Okay, for those of you that's watching this video na alam nyo na meron kayong fina-follow na gano'n, mag-isip-isip na kayo. Okay, yung mga nagsasabing school daw sila, trading guru, maghanap kayo ng unedited live logins ng kanilang PNL. Just, I'm just saying, I'm giving you caution para hindi kayo na huhulog sa bitag. Okay? So, tandaan mga Kanoy Pino, wag lang tumingin sa headline number. Hindi lang yan. Ito ang pagkakamali ng maraming traders. Okay? Paglabas ang NFP, headline lang ang tinitingnan, tapos mali. Kung institutional traders kasi, hindi ganon. So, syempre, doon ka sa professional susunod. Okay? Mas marami silang chine-check. Number 1, yung average hourly earnings na yan. Tinitingnan yan. Kasi ito yung wage inflation eh. Kapag tumataas ang sahod, syempre, mas maraming pera yung tao, pwedeng tumaas ang inflation, di ba? Number 2, yung unemployment rate. Minsan, maganda ang payroll number, pero tumataas naman yung unemployment. Mixed signal yun, di ba? Hindi ka pwedeng magbabase lang sa isa. Di ba? Pag-isipan mo tumaas yung unemployment, ibig sabihin mas maraming walang trabaho. Pero, mas mataas yung sweldo. Di ba? Mixed signal yun eh. So don't move. Right? Tapos, ito pa malala. Yung makikita nyo sa mga previous, maraming revisions sa NFP. Maraming beses maganda yung bagong report pero binabaan pala yung previous month's numbers. Diba? Kaya minsan, nagre-reverse yung market pagkatapos ng initial spike eh. Diba? So, ako, personally, paano ako magte-trade ng NFP? Okay? Hindi ako basta tumatalon sa unang candle. Okay? Sa unang 5 minuto, napalaki ng volatility. Maraming fake breakouts, maraming tinatawag nilang stop hunts, at maraming traders ang nag-out dahil sa sobrang bilis ng movement. Okay? Mas gusto kong hintayin na mag-settle yung market. Hayaan mo nang lumabas ang tunay na direksyon kasi nandun ang injection ng pera. Okay? Nandun ang profit taking, nandun ang injection ng pera. Okay, remember, hindi trabaho ng trader ang hulaan ng balita. Trabaho natin na sumabay sa confirmed direction ng market. Okay? So ano ba ang dapat bantayan ngayong buwan? Gano'y pisa ngayon dahil medyo hati ang expectation ng market. May economic reports na nagpapakita ng paglamig ng labor market. Meron, yeah.
kaya kung lumabas na mas malakas ang NFP kaysa sa inaasahan, posibleng magkaroon ng surprise rally ang dollar at pressure yon sa gold. Okay? Pero kung magpatuloy ang signs ng economic slowdown, pwedeng humina ang dollar. Okay? Pwede. Pag nangyari yon, pwedeng lumakas ang gold at maging supportive ito sa equities. Okay? So, mga kanoypi, ngayong Biyernes, bukas na yon, wag lang basta tumingin sa headline number. Tingnan din ang unemployment rate tsaka average hourly earnings. Tsaka yung revisions, tingnan nyo rin yan. Ito nyo makikita yon, may lalabas dyan na arrow sa revisions. Okay? Kulay orange. Okay? Dahil minsan, doon talaga nagsisimula ang totoong galaw ng market. Kung nakatulong kahit konti, mga kanoypi, kahit konti lang, itong video na to, paki-like naman. O kaya mag-comment kayo kung meron kayong tanong, kahit hindi tungkol dito, kahit anong tungkol sa fundamental financial markets. Just comment down below, like and subscribe, and I will let you know and see you on my next video. Bye!